Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Tanong, mahirap nga bang makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman? E paano, Father, kung kami naman ay na-bless ng kayamanan? Hindi naman yun eh. Yung nagiging hadlang, yung attachment sa kayamanan. At dito yung makita natin yung larawan ng yung empty hand, kamay na walang hawak at laman, at versus puso na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal para sa Diyos at para sa kapwa. Amen? O di baling, kung ano yung meron lang tayo, ipagpasalamat natin sa Panginoon kung ano meron tayo. At kung maraming laman ang palad mo, hayaan mo lang na gumaan. At iyon ay ang gagawin mong paglingap sa mga nangangailangan. Sapagat maganda na sana yung simula Kaya nung tiningnan nitong si Jesus yung rich young man, na siya ding binigyan diin dito sa ating panimulang turo ng simbahan, yung tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Ito ang Diyos, yung may pagmamahal. Kasi nakita yung wisdom, yung karunungan dun sa tao. Meron siyang hinahangad, higit sa buhay na meron siya. Ayun ang wisdom Kaya lang, doon sa tingin natin ay naligwak sabagat mapanglaw ang kanyang mata nang siya'y umalis at tumalikod kay Jesus. Hindi dahil siya'y napakayaman, kundi yung hindi pa siya handa na yung kayamanan niya ay mapawalan, yung sa kanyang palad. Yun po yung nakapanghihinayang. Ngayon, kung itutuloy yung kwento, hindi natin alam na siya ba'y muling nagbalik kay Jesus at sasabihin niya, Lord, ready na ako. Panginoon, handa na ako this time. Kaya maganda yung binibigyan pong diin dito sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Yung palad natin kahit wala. Basta meron lang. Kung ano yung meron tayo. Pero yung puso natin na tigib sa pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal na ito ay handa nating ibahagi. Ibalik sa Diyos ang papuri. Wala namang hinihintay ang Diyos sa atin Sa lahat ng kaloob niya sa atin, sa lahat ng bigay niya sa atin, walang hinihintay ang Diyos. Kundi yung hinihintay ng Diyos, yung ano ba yung magagawa mo para sa kapakanan ng iyong kapwa. Lalo't yung kapwang kumakatok at nangangailangan ng tulong mo. Yan ang tingnan natin sa ating mga sarili. At kung naduntaglay natin yung wisdom, yung karunungan na yon, yung tanungin natin sa ating sarili, kaya ko na bang yung detachment, yung aking ihiwalay ang puso ko doon sa anumang meron ako na naimpok ko sa mga nagdaang panahon. Ang maganda rito yung itinuturong spirituality of attachment. Yung puso ko'y sa Panginoon, ang puso ko, yung pagmamahal ko, ay yung ano ba ang gusto ng Panginoon. Ayun naman ang binibigyan diin lagi ng Panginoon Kaya yung kanyang pagtingin, may pagmamahal. Tiningnan siya ng Panginoon. Anang may pagmamahal. At ang hangad ng Panginoon, yun ang manggising sa Kanya
upang unti-unti ay yung kanyang paglayo sa kayamanan. Hindi naman dapat kamuhian ng kasalanan. Hindi naman, o yung kayamanan rather. Hindi naman para kamuhian mo yung kayamanan. Okay, nandyan yan. Ipinagkaloob ng puong may kapal. At kung ano meron tayo, alam niyo, nakakatuwa yung mga tao na very ordinary, Ito lang yung meron sila, pero handa pa sila na magkaloob sa kapwa. Pag may kumatok, ay eto, sige, hati tayo. Ito yung matira sa akin, sa pamilya ko, ito naman handog ko para sa iyo. Hindi nga malaki, pero may kahandaan ka pala na magkaloob, mabuksan ang palad mo at magbahagi ka sa iyong kapwa. Ang nakalulungkot, minsan may kwento ng magkakapatid na may kapatid na hindi ganong blessed. Pero yung kapatid na kuya o mas bata, blessed ng material wealth. Marami siyang ari-arian, maraming kayamanan. Kakatok yung pobre na kapatid. Pero kayang tiisin. Wow! Kayang tiisin? Kapatid yan, lumalapit. Nagigipit ang kapatid, pero hindi kayang magkaloob. Pero sa ibang tao, wow, galing-galing niya. Galing-galing niya sa ibang tao, sa mga compadres niya, kaibigan niya sa hanap buhay, yan, sa business. Maluwag siya. Pero heto yung kanyang kapatid, heto yung kanyang pamilya, kumakatok, tinitiis. Doon papasok yung tinatawag nating spirituality of attachment. Yung tingin ng Diyos sa atin. Hindi yun sa tingin ng mundo. Ito kaya ko. Pawalan sa palad ko sapagkat may nangangailangan ng tulong ko. Na wala marahil igaganti. Kasi, alam nyo, sa corporate world, sa business, baliwala yung mga pinag-uusapan ng milyones, may mapapala ako dito Dito ba sa kapatid ko may maibabalik sa akin? Mababayaran ba ako nito? Di ba? Yan ang realidad Ang tinitinan mo agad yung return of investment, ROI. Magbigay ako dito, ka-business ko to Ay, higit pa ang tatanggapin ko dyan. Pero dito, walang maibabalik sa akin ito. Doon papasok yung spirituality natin ng gusto ng Panginoon sana. Doon sa rich young man, doon sa binata, sa mayamang lalaki. Kaya nalungkot din si Jesus. Pero ang tingin niya doon ay may pagmamahal. Pinakita na niya, ito ang gagawin mo. Sa atin, pinakikita ng Panginoon yan. Sinasabi sa atin, ito ang gawin mo. Ano ba mapapala mo? Sige nga, lahat ng yan. Mapasayo yung kayamanan ng mundo. Pero yung kayamanan na maghahatid sa atin, pabalik sa Panginoon, meron ba tayong masasabi? At tayo ba'y namuhunan? Nag-invest ba tayo? Para sa huli, makakamit ko ang buhay. Ang buhay, pabalik sa Panginoon. Amen. Magsitayo po